Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ang aking ihayag ngayon galing po sa libro ng mga awit, Kabanata 93, talata 1 hanggang 2. Ito po ang sinasabi. Ang Diyos ang hari. Si Yahweh ay naghari ng suot sa katawan ay damit na magharlika at puspos ng kalakasan. Matatag na itinayo ang sandigan ng daigdig. Kahit anong gawin pa ay hindi ito mayayanig. Ang trono mo ay matatag simula pa noong una. Bago pa ang saysayan, ikay likas na naroon na. Yun lang po, maraming salamat. Purihin ng Panginoon sa kanyang mga banal na salita. God bless. Isang mapayapang gabi po sa ating lahat. Ang aking pong ibabahagi ngayong gabi ay mula pa rin po sa Aklat ng Mga Awit sa Kabanata 73 sa talata 3. Ito po ang nakasaad. Tumataas nga, O Yahuwa, ang tubig ng mga ilog. Lumalakas ang lagaslas habang sila'y umaagos. Maingay ng mga alon, katulad ay pagkalabog. Ito po ang nakasaad sa banal na kasulatan. Ibigay po natin lagi ang pinakamataas na papuri at pasasalamat sa ating Ama na Lumikha. Amen. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ang akin pong babasahin ngayon ay mula sa libro ng Salmo chapter 93 verse 4. Ngunit Panginoong nasa langit, higit kayong makapangyarihan kaysa sa mga nangangalit na alon. Amen. God bless po. So muli po, puri po muli ang Panginoon, no? Sa panibagong pagkakataon na nari po tumuloy tayo na kapagpatuloy sa ating pong devotion na ginagawa, no? So tayo nga po ay nasa awit, no? Kabanata 73, talata 5. So sabi po dito, ang iyong mga patotoo ay lubhang mapagkakatiwalaan. Ang kabanalan ay nararapat sa iyong bahay, o Panginoon, magpakailanman. So dito po sa talata na ating pong binasa ay talaga pong makikita natin yung makapangyarihang katotohanan, no? Na yung salita po ng Diyos ay hindi po siya nagbabago. So, ibig sabihin po na yung bawat salita po ng Diyos, no, tiyak, ito po ay totoo, at hindi kailanman babagsak. So, grabe po, no? Yung tiyak at totoo at hindi kailanman babagsak. Ito po ay isang grabe na meaning ng ating pong binasa. Na ang iyong patotoo ay lubhang mapagkakatiwalaan. So dito, makikita po natin na talagang sa mundo po ng ating kinalalagyan na puno ng kasinungalingan, puno ng laging nagbabago, no? May mga pagbabago. So ang salita po ng Panginoon ay kakaiba, no? Ito po ay may solid na foundation. So kahit magbago yung iyong sitwasyon, yung iyong kalagayan, no? Yung salita ng Panginoon ay nanatili pong tapat. So, ibig sabihin, kahit magbago ang tao, no, yung salita po ng Panginoon ay tapat po, kahit tapat magpakailanman, no. So, dito makikita din po natin sa ating binasa na yung presensya po ng Diyos ay nangangailangan po talaga ng kabanalan, no. Sapagkat doon sa talata natin binasa, ang kabanalan ay nararapat sa iyong bahay. So, ang bahay po ng Diyos ay hindi po yung simbahan, kundi tayo po yung tinutukoy. Tayo po ay templo ng Diyos. Kaya yung buhay po natin, dapat po talaga ay may kabanalan ito. Hindi po tayo pwedeng lumapit sa Diyos, no? Pero may tinatago po tayong kasalanan. So, ibig sabihin, kahit lumapit po tayo, no, ay hindi po tayo pakikinggan as long as na yung ating kasalanan ay hindi po natin ito na ayos at hinihingi na hindi pa natin ito nahihingi na kapatawaran. So, hindi po tayo pwedeng sumamba, no? Pero yung puso ay malayo. So, ibig sabihin po, ang presensya po ng Diyos ay dumadaloy doon sa pusong malinis at handang sumunod. So, minsan po gusto natin ang pagpapala ng Diyos, pero ayaw natin baguhin yung ating buhay. Na ito po yung pangunahing susi, no? Upang tayo ay pakinggan ng Panginoon, upang bigyan tayo ng Panginoon ng bagong buhay na punong-puno ng kasaganaan. Sapagkat yung Panginoon,
tapat po siya sa kanyang mga ipinangako na hindi po tulad ng tao na palaging nagbabago, pero ang Diyos yung kanya pong salita, matatag, totoo, at mapagkakatiwalaan. So, purihin po muli ang Panginoon, and God bless everyone.